Sabi ng iba, ang pangarap ay hindi lamang pinapangarap dahil dapat ay kinikilusan din ito. Pero ano nga ba ang pwede mong gawin kung ang kalaban mo naman ay ang kahirapan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jomar. Sa isang napakaliit na barong-barong, nakatira ang 17 taong gulang na si Jomar kasama ang kanyang mga magulang na sila Mang Lando at Aling Josie. Isang tagpi-tagping kahoy at yero lamang ang nagsisilbing dingding ng kanilang tahanan. Sanay na nga rin talaga si Jomar sa hirap. Sa buong buhay niya, hindi niya naranasan ang mamuhay ng marangya. Mula pagkabata, natuto na nga siyang magtiis. Tiisin ang gutom, tiisin ang pagod, at tiisin ang panlalait ng iba. Isang gabi, habang nakaupo siya sa mahabang bangkong kahoy sa kanilang maliit na hapagkainan, tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang nanay na abala sa paghahanda ng kanilang hapunan. Nakita niya na isang maliit na lata lamang ng sardinas ang inilagay nito sa kanilang lamesa, kasama ang 3 piraso ng tuyo at isang mangkok ng kanin na tila hindi pa nga kasya para sa kanilang 3. "Pasensya ka na anak ha." Mahina pero puno ng lungkot na sabi ni Aling Josie habang hinahati ang maliit na bahagi ng ulam. "Ito lang sa ngayon ang kaya nating pagsaluhan." Napangiti naman si Jomar. Kahit alam niya na kulang ang kanilang pagkain, hindi niya gustong makitang malungkot ang kanyang nanay. "Ano ka ba naman, Nay? Ayos lang po ito. Masarap naman po ito. Tsaka kahit anong pagkain masarap talaga. Basta sama-sama tayong kumain." Sagot niya. Pilit niyang pinapasaya ang tono ng kanyang boses. Napangiti naman ang kanyang nanay, pero hindi niya maitago ang lungkot ng kanyang mga mata. Samantala, dumating na rin naman ang kanyang tatay na si Mang Lando. Pawisan at halatang pagod mula sa maghapong pangangalakal ng basura. Nasa mukha nga nito ang pagkabigo. "Wala akong masyadong nakuha ngayon." Mahina nitong sabi habang inilapag sa lamesa ang isang maliit na barya. Hindi man lang umabot ng 50 piso. "Kulang pa ito para sa pagkain natin bukas." Tahimik namang nagkatinginan sila Aling Josie at si Jomar. Naramdaman ni Jomar ang bigat ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Sa murang edad, natutunan na nga niyang hindi madali ang buhay. Pagkatapos nga nilang kumain, lumabas si Jomar para magpahangin. Sa madilim na kalsada, may narinig siyang nag-uusap mula sa bahay ng kanilang mga kamag-anak na ilang metro lamang ang layo sa kanila. "Ewan ko ba dyan kila Josie at Lando?" Narinig niyang sabi ng kanyang tiya Minda, isa sa mga malalapit nga nilang kamag-anak na palagi nga silang minamaliit. "Hindi na nga umaasenso. Ang kapal pa ng muka para tumira sa lugar na ito. Kaya walang tumutulong sa kanila eh. Wala naman silang silbi." "Tama ka nga ate," sagot ng kanyang tiyo Greg na halatang lasing. "Yang si Jomar? Naku, paglaki niyan, sigurado magiging patapon lang din ang buhay niya. Magiging basurero lang din siya, tulad ng tatay niya. Sigurado yan." Nanlilisik ang mata ni Jomar sa kanyang narinig. Gusto niyang sugurin ang kanyang mga tiyo at tiya. Gusto niyang ipakita sa kanila na may mararating nga siya sa buhay. Pero sa ngayon, alam niyang wala pang saysay ang kanyang galit. Sa halip, mas lalo niyang pinanghawakan ang kanyang pangarap na makakaahon siya sa hirap. "Balang araw, hindi niyo na kami kayang laitin." Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. "Balang araw, papatunayan ko na hindi magiging patapon ang buhay ko. Makakaahon din ang pamilya namin." Kinabukasan, maagang bumangon si Jomar. Hindi na nga niya hinintay, nagisingin pa siya ng kanyang nanay.
Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan ang kanyang pamilya. Lumabas siya ng bahay at nilibot ang bayan sa pag-asa makakahanap ng trabaho. Hindi madali ang kanyang ginawa. Ilang tindahan na nga ang kanyang pinasukan para magtanong kung maaari nga ba siyang makapagtrabaho doon. Pero iisa nga lamang ang sagot ng mga may-ari. Pasensya ka na iho, pero wala kaming kailangan ngayon na tauhan eh. Tsaka na lang. Habang naglalakad siya sa kalsada, natanaw naman niya ang isang maliit na car wash shop. Doon ay nakita niyang abala ang ilang trabahador sa paglilinis ng mga sasakyan. Pinupunasan ng mga salamin at sinasabunan ng mga gulong. Nagdalawang isip si Jomar, pero sa huli ay lumapit na nga rin siya sa isang matandang lalaki na tila siyang may-ari ng car wash na ito. Magandang umaga po, boss. Mahinahong bati niya. Itatanong ko lang po sana, baka po may bakating trabaho kayo ngayon. Kahit anong kaya ko pong gawin. Baka pwede po ako makapagtrabaho sa inyo. Tumingin naman ang matandang lalaki sa kanya, si Mang Franco. Isang matandang mayroong matinong pangangatawan at matalim ang tingin. Ilang taon ka na, bata? Tanong nito, habang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. 17 taong gulang pa lang po. Sagot ni Jomar. Napaisip si Mang Franco. Pero bata, sa tingin mo, kaya mo ang mga trabaho dito? Hindi ito biro ha? Hindi ka pwede magreklamo. Kahit ilang sasakyan at kahit gaano pa kahirap ang lilinisan mo. Buong tapang namang tumango si Jomar. Oo naman po, boss. Kayang-kaya ko po. Hindi po ako tamad. Masipag po ako. Saglit namang natahimik si Mang Franco bago tumango. O sige, subukan natin. Bukas, magsimula ka na. Pero huwag kang tatamad-tamad. Kung hindi, papalyasin kita agad. Para kay Jomar, ito na nga ang simula ng kanyang pagbangon. Pag-uwi niya sa bahay, masaya niyang ibinalita ito sa kanyang mga magulang. Nay! Tay! May trabaho na po ako! Car wash boy po ako! Nagulat sila Mang Lando at Aling Josie. Pero halata sa kanilang mga mata ang kasiyahan at pag-aalala. Anak, sigurado ka ba dyan? Baka naman mahirapan ka. Sabi ng kanyang nanay habang hinahawakan ng kanyang kamay. Kaya ko po ito, Nay. Sagot niya. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Hindi ko po kayang makita na mahihirapan kayo habang buhay. Napaluha naman si Aling Josie sa sinabi ng kanyang anak. Niyakap siya ng mahigpit ni Mang Lando. Ipinagmamalaki kita, anak. Sabi ng kanyang ama. Pero tandaan mo, Jomar, ano man ang mangyari, huwag kang mawawalan ng dangal. At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, nakatulog si Jomar na mayroong pag-asa sa kanyang puso. Hindi man niya alam kung saan nga ba siya dadalhin ng kanyang bagong trabahong ito. Isang bagay lamang ang kanyang sigurado, hindi siya mananatili sa hirap habang buhay. Maagang nagising si Jomar kinabukasan. Mas maaga pa nga kaysa dati. Habang ang karamihan sa kanilang lugar ay mahimbing pa sa tulog, siya naman ay abala na nga sa paghahanda. Inayos na nga niya ang kanyang lumang t-shirt at kupas na pantalon. Ang tanging maayos na damit na mayroon siya. Sa isip niya, ito ang kanyang unang araw bilang isang car wash boy at ayaw niyang magpakita ng kahit anong kahinaan. Anak, mag-almusal ka muna. Tawag ni Aling Josie habang nilalapag ang isang platito na may baho ng kanin at isang kapirasong tuyo. Tumingin si Jomar sa pagkain. Gaya ng dati, kakaunti lamang ito. Pero para sa kanya, sapat na ito para magkaroon siya ng lakas sa maghapong trabaho. Salamat po, Nay. Nakangiti niyang sagot bago mabilis na kinain ng almusal.
Habang umunguya, naramdaman niyang nakatingin sa kanya ang kanyang ama. Tahimik si Mang Lando, tila ba nag-aalala. "Jomar anak," mahinang sabi ng kanyang tatay. "Huwag kang papayag na apihin ka sa trabaho ha. Minsan kasi, pag mahirap ka, inaabuso ka ng ibang tao." Napangiti si Jomar. Iniintindi ang ibig sabihin ng kanyang ama. "Huwag kayong mag-alala tay," sagot niya. "Hindi po ako papayag na basta-basta na lamang ako tapak-tapakan ng ibang tao. Basta po ang mahalaga, may trabaho na po ako." Noong makarating na nga siya sa car wash shop, agad niyang naamoy ang halimuyak ng sabon at tubig na humahalo sa amoy ng kalsada. Ang tunog ng hose na bumubuga ng malakas na tubig at ang lagaslas nito sa semento ay nagsisilbing musika sa kanyang tenga. "Uy, bago ka dito?" Tanong ng isang matipunong lalaki na may itim na sando at nakataas na manggas. "Ako nga pala si Carding. Tagalinis din dito." "Ako po pala si Jomar," sagot niya. Bahagyang yumuko bilang paggalang. "Aba, mukhang bata ka pa ha. Baka hindi mo kayanin ang trabaho dito." Bago pa makasagot si Jomar, lumapit si Mang Franco, ang may-ari ng car wash. Tiningnan nga siya nito mula ulo hanggang paa. "Hoy Carding, anong tinutunganga mo dyan? Simulan niyo na ang trabaho. At ikaw Jomar, dito ako muna sa likod. Patuto kang maglinis ng gulong." Inis na sabi ni Mang Franco. Mabilis namang tumango si Jomar. "Opo boss." Kinuha niya ang basahan at sabong nakahanda sa isang tabi. Sinimulan na nga niyang linisin ang isang malaking SUV na bagong dating lamang. Pinunasan niya ang gulong. Siniguradong matatanggal ang lahat ng putik at alikabok. "Mas madiin pa! Hindi malilinis ng ganyan lang!" sigaw ni Mang Franco. Napatango si Jomar at mas pinagbuti pa nga ang paglilinis. Napansin niyang pinapanood din siya ng ibang car wash boys. Tila ba iniisip kung magtatagal siya dito o hindi. Sa kalagitnaan ng trabaho, may lumapit sa kanyang isang payat na lalaki na halos kasing edad lamang niya. "Napansin ko lang, mukhang sanay ka talaga sa trabaho ha. Ako nga pala si Benny. Bago ka lang dito, di ba?" sabi nito. Ngumiti si Jomar at tumango. "Oo, bago lang. Ngayon lang ako nagsimula." "Buti ka pa, may sipag. Yung iba kasi dito, ang tatamad." Napatingin si Benny sa direksyon ni Carding, na sa halip na magtrabaho ay nakatambay lamang sa isang tabi at naninigarilyo. "Pero huwag kang magpapaloko ha. May mga tao talaga dito na mahilig manlamang. Yan ang payo ko sa'yo." Muling sabi sa kanya ni Benny. Nagkibit balikat lamang si Jomar. "Hahayaan ko na lang sila. Basta ako, magtatrabaho lang ako ng maayos." Lumipas ang ilang linggo at unti-unti na nga rin nasanay si Jomar sa kanyang trabaho. Tuwing umaga, sinasalubong siya ng amoy ng sabon at tunog ng hose. Nasanay na nga rin siya sa mga sigaw ni Mang Franco, sa bigat ng pagpunas ng mga sasakyan at sa paulit-ulit na paglilinis ng gulong. Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, pinatawag nga sila ni Mang Franco. "Oh, eto ang sahod nyo para sa linggong ito," sabi nito habang isa-isang inaabot ang sobre ng pera sa kanila. Noong matanggap na nga ni Jomar ang kanyang sobre, hindi niya kaagad ito binuksan. Sa halip, itinago niya ito sa kanyang bulsa at lumakad pa uwi. Pagdating sa bahay, excited nga siyang binuksan ang sobre sa harap ng kanyang mga magulang. "Nay, Tay, ito na po ang unang sahod ko." Masayang sigaw niya. Napangiti si Aling Josie at Mang Lando habang tinitingnan ang bungkos ng pera sa kamay ng anak nila. Hindi ito kalakihan, pero para sa kanila,
Malaking bagay na nga talaga ito. Anak, salamat ha, sabi ni Aling Josie habang pinipigil ang luha. Napakabuti mong anak. Nay, Tay, hindi na po kayo magugutom. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Sagot ni Jomar, puno ng determinasyon. Sa gabing yun, unang beses nga silang nakabili ng mas maraming pagkain. Mayroong tinapay, may itlog, at higit sa lahat, may konting gatas para sa kanilang inumin. Para kay Jomar, ito pa lamang ang simula ng kanyang pangarap na makaahon sa hirap. Hindi niya alam na mayroong mas malaking pagsubok na paparating. Ang sakit ng pagtataksil at ang tukso ng madaling pagyaman. Hindi maitatanggi ni Jomar na kahit pagod nga siya sa kanyang trabaho sa araw-araw, lagi pa rin mayroong ngiti sa kanyang labi tuwing naiisip niya si Karen. Ito ang kanyang nobya. Sa kabila ng hirap ng kanyang buhay, si Karen ang naging liwanag sa madilim niyang mundo. Mahal na mahal niya ang kanyang nobya at para sa kanya, sapat na ang pagmamahalan nila para harapin ang anumang pagsubok. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagdesisyon siyang dumaan sa bahay ni Karen para sorpresahin ito. May dala siyang munting regalo. Isang piraso ng keychain na nakita niya sa palengke. Hindi ito mamahalin, pero naisip niyang magugustuhan ito ng kanyang nobya. Sigurado ako matutuwa si Karen dito, bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad sa makipot na eskinita patungo sa bahay ng dalaga. Pero bago pa nga siya makarating sa mismong tarangkahan, may nakita siyang pamilyar na mukha sa kalsada. Ito ang kanyang nobyang si Karen. Karen? Tawag niya dito. Hindi na nga niya napigilan ng kanyang sarili. Nagulat nga rin si Karen noong makita siya. Mabilis nga itong lumayo sa lalaking kasama niya at napaatras. Halata sa mukha nito ang pagkabigla. Jomar? Pautal na sagot ni Karen. Lumapit si Jomar sa kanila. Ang kanyang puso itila dinudurog. Sa bawat takbang, tinitigan niya ang lalaking kasama nito. Matangkad, mukhang mayaman, at halatang may kaya sa buhay. Sino siya? Diretsong tanong ni Jomar. Pilit na pinipigilan ng galit sa kanyang boses. Hindi kaagad nakasagot si Karen. Sa halip, ang lalaking kasama nito ang nagsalita. Ako si Anton, pare. At ikaw, sino ka? Mayabang nitong sagot. Nakangisi. Napatigil si Jomar. Hindi niya alam kung paano ipapakilala ang kanyang sarili. Sa harap ng lalaking ito, para siyang napakaliit. Ako? Ako lang naman ang nobyo ni Karen. Matigas niyang sagot. Natawa naman ang lalaking si Anton. Ikaw pala yung sinasabi niyang car wash boy? Pare, mahiya ka nga sa sarili mo. Hindi bagay si Karen sa tulad mo. Subukan mo ngang ikumpara ang sarili mo sa akin. Nanlambot si Jomar sa kanyang narinig. Tumingin siya kay Karen. Umaasang itatanggi nito ang sinabi ng lalaki. Karen, sabihin mo sa kanya na hindi totoo yun. Mahina niyang sabi, puno ng pagmamakaawa. Pero hindi makatingin sa kanya si Karen. Nakatungo lamang ito, tila nahihiya. At pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita na nga ito. Jomar, tama na. Huwag mo nang gawing mas mahirap pa to. Kumunot ang noo ni Jomar. Anong ibig mong sabihin, Karen? Huminga ng malalim si Karen bago tumingin sa kanya. Tama si Anton. Hindi tayo bagay.
Hindi ko na kayang tiisin ang hirap ng buhay natin. Gusto kong mabuhay ng maayos, Jomar. At hindi mo yun kayang ibigay sa akin. Pakiramdam ni Jomar ay bumagsak na ang buong mundo niya sa isang iglap. Pero Karen naman, hindi mo naiintindihan eh. Nagpapakahirap ako. Ginagawa ko ang lahat para sa atin. Halos pasigaw niyang sagot. Pero hanggang kailan, Jomar? Balik ni Karen. Puno ng pangungutya sa kanyang boses. Habang buhay mo akong papangakuan na aahon tayo sa hirap? Hanggang kailan ako maghihintay? Samantalang si Anton, kaya niyang ibigay sa akin ang lahat. Kahit ngayon, ano man ang gusto ko, kaya niyang ibigay. At ikaw, hindi mo yun kaya. Biglang sumingid si Anton. Nakangisi. Tama na pare, tanggapin mo na lang. Hindi mo siya kayang buhayin. Kaya ako na ang gagawa niyan para sa kanya. Nanginig ang kamao ni Jomar. Gusto niyang sapakin si Anton, pero hindi niya magawa. Hindi dahil sa takot siya, kung hindi dahil alam niya na wala namang saysay ang suntok. Kung ang puso ng babaeng mahal niya ay hindi na nga sa kanya. Tumulo na lamang ang luha ni Jomar, pero kaagad niya itong pinahiran. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Tumango siya. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Sige Karen, mahinang sabi niya. Kung yun ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Lumingon siya kay Anton at matalim nga niya itong tiningnan. Pero tandaan mo to, darating din ang araw na hindi mo ako matatawaran. At sana, kapag dumating yun, hindi mo pagsisihan ang desisyon mo. Wala nang sinabi sa kanya si Karen. Tumalikod na nga lamang ito at sumakay sa kotse ni Anton. Habang papalayo ang sasakyan, pakiramdam ni Jomar ay tinangay na nga nito ang bahagi ng kanyang puso. Mabigat ang mga hakbang ni Jomar habang naglalakad papauwi. Hindi niya mapigilan ang patuloy na pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya inakala na sa isang iglap, mawawala nga sa kanya ang babaeng minahal niya ng buong puso. Napahinto siya sa isang lumang poste ng ilaw at naupo sa gilid ng kalsada. Tahimik niyang pinagmamasdan ang keychain na dapat ay ibibigay niya kay Karen. Wala na. Iniwan na niya ako. Ipinagpalit na niya ako. Mahina niyang bulong. Sa sandaling yun, hindi lang ang kanyang puso ang nadurog, pati na ang kanyang pangarap na makasama si Karen sa hinaharap. Pero kahit anong sakit pa ang nararamdaman niya, mayroon nga siyang isang bagay na napagtanto. Hindi ko hahayaan na habang buhay akong ganito. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Hindi ako mananatiling car wash boy habang buhay. Papatunayan ko sa kanila na nagkamali sila sa pangmamaliit sa akin. Pinunasan niya ang kanyang luha at tumayo. Sa kabila ng sakit, isang bagong apoy ang nagsimulang umalab sa kanyang dibdib. Ito ang apoy ng paghihiganti, hindi sa paraan ng dahas, kung hindi sa paraan ng tagumpay. At sa gabing yun, isinumpa ni Jomar sa kanyang sarili, hindi siya mananatiling mahirap habang buhay. Makalipas ang ilang linggo, mula noong iwan siya ni Karen, hindi pa rin lubos na matanggap ni Jomar ang nangyari. Masakit, parang dinurog ang kanyang puso at tinapakan sa harap ng maraming tao. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang mga alaala ang matamis na ngiti ni Karen. Pero hindi na nga para sa kanya, kung hindi para sa ibang lalaki. Gayunpaman, sa halip na magpatalo sa sakit, ginawa niyang inspirasyon ito para mas lalo pa nga magsikap. Mas maaga nga siyang gumigising.
mas puspusan siya nagtatrabaho at hindi nga siya nagpapakita ng kahinaan sa harap ng mga kasamahan niya sa car wash. Uy Jomar, parang ang sipag mo ngayon ha. Bati ni Benny habang pinupunasan ang salamin ng isang SUV. Napangiti naman si Jomar pero bakas sa kanyang mga mata ang lungkot. Wala namang ibang choice di ba? Kung gusto kong umasenso, kailangan kong magsikap. Napanganga naman si Benny sa kanyang sinabi. Grabe pare, buti ka pa, determinado sa buhay. Kung iba kasi, mabilis sumuko. Natawa naman si Jomar. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian. Hindi ako tulad ng iba na pwedeng humingi ng tulong sa mayayamang magulang. Mahirap lang kami. Tahimik namang tumango si Benny. Alam niyang tama si Jomar. Ang kanilang buhay ay puno ng pagsubok. At ang tanging paraan para makaahon ay magsumikap. Isang hapon, habang nililinis niya ang loob ng isang mamahaling kotse, napansin ni Jomar ang isang makapal na folder sa ilalim ng upuan ng pasahero. Agad siyang napaisip. Ano to? Bulong niya sa kanyang sarili habang marahang dinampot ang folder. Noong buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Punong-puno ito ng salapi. Malalaking halaga ng pera na hindi pa nga niya nahahawakan sa kanyang buong buhay. Diyos ko! Bulong niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ganito pala karami ang pera ng mayayaman? Hindi niya alam kung anong gagawin. Napatingin siya sa paligid para siguraduhin na walang nakakita sa kanya. Sa isang ilap, sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pangarap. Kung kukunin ko to, sigurado, magbabago na ang buhay ko. Magiging mayaman na ako. Napalunok siya. Ilang segundo nga siya natigilan. Tila pinipigil ng sarili na gawin ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Nagpatuloy sa pagtibok ng mabilis ang kanyang puso. Paano nga ba kung kunin ito ni Jomar? Paano kung hindi niya na ito ibalik? Walang makakaalam. Walang makakita. Pero kaagad nga ring sumingid sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang. Ang mga pangaral ng kanyang ama tungkol sa katapatan. Ang kanyang nanay na palaging sinasabi na huwag kukunin ang hindi sayo. Huminga siya ng malalim at marahang isinara ang folder. Hindi niya kayang gawin to. Hindi niya kayang manloko ng kapwa. Mabilis niyang inilabas ang folder at lumapit sa may-ari ng kotse. Isang napakagandang babae na nasa huling bahagi ng 25 taong gulang. Suot nito ang isang mamahaling damit at tila sanay na sanay sa marangayang buhay. Ma'am, sensya na po. Pero may naiwan po kayong folder sa loob ng sasakyan. Nagulat naman ang babae. Mabilis nitong kinuha ang folder at binuksan ito. Noong makita niya kumpleto ang pera sa loob, halos hindi siya makapaniwala. Naku, buti naman nakita mo. Matagal ko nang hinahanap to Napatingin siya kay Jomar. Bakas sa kanyang muka ang pagtataka. Hindi mo kinuha ang kahit isang pera dito? Umiling si Jomar. Hindi po ma'am. Hindi po akin yan. Nanlaki naman ang mga mata ng babae. Alam mo bang kayang baguhin ng perang ito ang buhay mo? Bakit hindi mo kinuha? Bakit hindi ko man lang nagtangka? Ngumiti si Jomar. Dahil ito po ang tamang paraan para baguhin ang buhay ko. Magsikap po ako. Sandaling natahimik ang babae bago ngumiti. Anong pangalan mo? Jomar po. Ako naman pala si Mira. Salamat Jomar ha. Hindi ko akalain. May matapat pa palang tao sa mundong ito na tulad mo. Kinabukasan, habang naglilinis si Jomar sa isang kotse,
Napansin niyang mayroong paparating na mamahaling sasakyan sa car wash shop. Noong bumukas ang pinto, lumabas nga mula dito si Mira, ang babaeng may-ari ng pera na kanyang ibinalik kahapon. Lumapit nga ito sa kanya, dala ang isang maliit na kahon. "Jomar," masayang bati nito. "Pasensya na kahapon ha. Hindi mo na ako nakapagpasalamat ng maayos. Kaya ito, may regalo ako para sa'yo." Nagulat naman talaga si Jomar. "Naku ma'am, hindi na po kailangan. Ang mahalaga po, ginawa ko lang ang tama. Naibalik ko po ang pera nyo." Ngumiti naman si Mira at pilit na inaabot ang kahon. "Hindi ito bayad, Jomar. Regalo ko ito bilang pasasalamat. Tsaka gusto ko mas makilala ka pa." Kahit nag-aalangan, tinanggap ni Jomar ang kahon. Binuksan niya ito at bumungad nga sa kanya ang isang bagong relo. Hindi mo mamahalin, pero halatang mayroong halaga. Napatingin siya kay Mira. "Salamat po ma'am." "Huwag mo na akong tawaging ma'am." Natatawang sabi nito. "Mira na lang." Makalipas pa nga ang ilang araw, muling bumalik si Mira sa car wash shop. Pero sa pagkakataong ito, ay mayroong dalang mas malaking balita. "Jomar, naikwento kita sa daddy ko." Panimula nito. "Nabilib siya sa kwento mo. Gusto ko niyang bigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kumpanya namin." Napanganga naman si Jomar sa kanyang narinig. "Mira? Ano?" "Alam kong hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero mayroong posisyon sa kumpanya na alam kong kaya mong gawin. Alam ko masipag ka. Ano, gusto mo bang subukan?" Halos hindi nga talaga makapaniwala si Jomar. Ito na nga ba ang sagot sa matagal niyang pangarap? Tumingin siya kay Mira, hindi makapagsalita. Ang babaeng minsan niyang tinulungan, ngayon ay nag-aalok sa kanya ng isang bagong kinabukasan. At sa pagkakataong yun, alam niyang hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. "Opo Mira, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo." Ngumiti naman si Mira. "Good. Simula bukas, isa ka ng empleyado sa kumpanya namin." At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, mula noong iwan siya ni Karen, muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Ang dating pangarap lamang, ngayon ay unti-unti na nga rin nagkakatotoo. Hindi makapaniwala si Jomar sa bilis ng mga pangyayari. Kahapon lamang, isa siyang simpleng car wash boy na nagsusumikap para makaraos sa pang-araw-araw na gastusin. Ngayon, may pagkakataon na nga siya makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Hindi pa man niya lubusang alam kung ano ang magiging trabaho niya dito. Ang mahalaga ay ang tiwala ni Mira at ng tatay nito. Habang naglalakad pa uwi mula sa car wash shop, hindi niya mapigilang isipin kung ano ang naghihintay sa kanya. Mula sa pagkabata, sanay na nga siyang mababa ang tingin sa kanya ng iba dahil sa kahirapan nila. Ngunit ngayon, mayroong isang tao na hindi lang basta naniwala sa kanya, kung hindi binigyan pa nga siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Pagdating niya sa kanilang barong-barong na bahay, nadatnan niya ang kanyang nanay na nakaupo sa salas, naglalaban ng kanilang mga damit. Nakangiti nga itong sinalubong siya. "Anak, bakit parang iba ang ngiti mo ngayon? Parang ang saya-saya mo ha?" Tanong ng kanyang nanay habang pinipiga ang basang damit. Napakamot naman sa ulo si Jomar. Tila hindi pa rin alam kung paano nga ba niya ipapaliwanag ang magandang balita. "Nay, may magandang nangyari po kasi sa akin kanina." "Ano yun anak?" Napansin ng nanay ang kislap sa mga mata ni Jomar. Isang bagay na matagal na nga niyang hindi nakikita dito. Huminga ng malalim si Jomar bago umiti.
Mayroon po kasing isang mayamang babae na nagtiwala sa akin. Bibigyan niya po ako ng trabaho sa kumpanya ng pamilya nila. Sa sobrang pagkagulat, nabitawan na nga rin ng kanyang nanay ang pinipiga niyang damit. Ha? Totoo ba yun, anak? Tumango si Jomar. Opo, Nay. Hindi ko nga rin po alam kung bakit napili nila ako. Pero gusto ko pong subukan. Ayoko pong sayangin ng pagkakataon na ito. Naging malabo ang paningin ng kanyang nanay dahil sa luha ng tuwa. Anak, matagal ko nang ipinagdarasal na dumating ang araw na ito. Akala ko, habang buhay na tayong maghihirap. Pero siguro nga, may dahilan ang Diyos kung bakit kanya pinagpapala ngayon. Lumapit si Jomar at niyakap ang kanyang nanay. Nay, gusto ko pong bumangon. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa inyo ni tatay. Para hindi na po kayo mahirapan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Jomar. Nagsuot siya ng pinakamalinis niyang polo at pantalon. Hindi man mamahalin, pero maayos at disente. Wala siyang sapatos na formal, kaya lumang rubber shoes na lamang ang kanyang ginamit. Habang nakaharap sa maliit nilang salamin, hindi niya mapigilang matawa sa kanyang sarili. Mukha na ba akong empleyado? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang mga panahon na pinapagalitan siya ng kanyang amo sa car wash shop. Ang mga oras na hinuhugasan niya ang mga gulong ng mamahaling sasakyan. Habang pinapangarap na balang araw, ay magkakaroon nga rin siya ng sarili niyang kotse. Huminga siya ng malalim. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Noong nasa opisina na, sinalubong siya ni Mira na nakangiti. Aba Jomar, ang aga mo ha. Siyempre, ayokong malate sa unang araw ko. Sagot niya na mayroong halong kaba. Good. Pero wag kang kabahan masyado. Handa ka na ba? Tumango si Jomar. Oo naman. Pero ano nga palang trabaho ko dito? Ngumiti si Mira. Simula ngayon, isa ka ng personal assistant. Hindi naman mabigat ang trabaho mo. Gagawin mo lang ang mga utos sa'yo. At unti-unti mo ring matututunan ang negosyo namin. Napakurap si Jomar. Personal assistant? Ibig sabihin, alalay? Natawa si Mira. Hindi ganoon. Isipin mo ito bilang stepping stone. Magsisimula ka muna sa ganito. Pero kung magsisikap ka, makakaangat ka rin. Ngumiti si Jomar. Kung ganun, pagbubutihin ko talaga. Ang mga unang araw ni Jomar sa trabaho ay hindi naging madali. Dahil wala naman siyang dating karanasan sa opisina. Halos hindi nga rin niya alam ang mga ginagamit na termino at tamang paraan ng pakikitungo sa mga kliyente. Isang umaga, tinawag siya ng isang matandang empleyado na si Mr. Carlos, isang senior manager sa kumpanya. Ikaw ba si Jomar? Tanong nito na may matalim na tingin. Tumango naman si Jomar. Opo sir, ako nga po. Umiling si Mr. Carlos. Napansin kong bago ka dito. Wala ka bang background sa ganitong trabaho? Napayo ko si Jomar. Wala pa po sir eh. Pero willing naman po ako matuto. Napangiti ng bahagya si Mr. Carlos. Yan ang gusto kong marinig. Makinig kang mabuti sa mga itinuturo ko sa'yo ha. At huwag kang magkakamali sa mga importante naming kliyente. Napalunok si Jomar. Opo sir, magpapakabuti po ako. Sinubukan niyong unawain ang lahat ng mga tinuturo sa kanya. Pinag-aralan niya kung paano humarap sa mga kliyente, paano gumawa ng tamang ulat, at paano makitungo sa mga katrabaho. Nahihirapan nga talaga siya, pero hindi siya sumusuko.
Tuwing may hindi siya naiintindihan, lumalapit siya kay Mira para humingi ng gabay. Isang araw, inutusan siya ni Mira na i-print at ihatid sa opisina ng kanyang daddy ang ilang mga dokumento. Sa pagmamadali naman, hindi na nga napansin ni Jomar na maling dokumento pala ang kanyang nadala. Pagdating naman sa opisina ng daddy ni Mira na si Mr. Reyes, nagtaka nga talaga siya noong mabasa ang mga papel na inabot ni Jomar. "Ano to?" tanong ni Mr. Reyes. May halong inis sa boses. Napakamot naman sa ulo si Jomar. Akala ko po, yan yung tamang dokumento, sir." Huminga ng malalim si Mr. Reyes. "Jomar, gusto ko tang bigyan ng pagkakataon. Pero hindi naman pwede na puro ka pagkakamali. Kung gusto mong manatili dito, pagbutihan mo." Napayok ko si Jomar. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit." Noong malaman nga ni Mira ang nangyari, agad siyang lumapit kay Jomar. "Huwag kang panghinaan ng loob. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto ka mula dito." Tumango si Jomar. Pilit na pinapatibay ang kanyang loob. "Salamat talaga, Mira. Hindi ko sisirain ang tiwala nyo." Makalipas pa nga ang ilang buwan, unti-unti na nga rin natuto si Jomar sa kanyang trabaho. Hindi na nga siya nagkakamali sa mga dokumento. Mas madali na nga rin para sa kanya ang pakikipag-usap sa mga kliyente. At nagiging maayos na nga rin ang kanyang takbo sa kumpanya. Dahil sa kanyang kasipagan, napansin na nga rin siya ng ibang empleyado, pati na rin ang ama ni Mira. Isang araw, tinawag siya nito sa opisina. "Jomar, nakita ko ang pagsisikap mo. Sa loob ng ilang buwan, malayo na ang narating mo." Nagulat naman si Jomar. "Talaga po, sir?" Tumango si Mr. Reyes. "Dahil dyan, Jomar, itataas ko ang posisyon mo. Simula ngayon, isa ka ng junior supervisor sa kumpanya namin." Noong marinig nga ito ni Jomar, halos hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. Ang dating car wash boy, ngayon ay isa ng opisyal na empleyado sa isang malaking kumpanya at mayroon na nga magandang posisyon. Pagkalabas niya ng opisina, hindi niya napigilang umiti. Muli siyang napatingin sa paligid. "Dati, tagalinis lang ako ng kotse ng iba. Palaging madumi ang katawan at mga damit ko. Pero ngayon, unti-unti ko nang naaabot ang mga pangarap ko." At sa isip niya, alam niyang ito pa lamang ang simula. Mas lalo pang pinagsikapan ni Jomar ang kanyang trabaho. Matapos siyang gawing junior supervisor sa kumpanya, alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang pag-angat. Kaya hindi na nga niya pinalampas pa ang bawat pagkakataon para matuto at mapabuti ang kanyang sarili. Sa bagong posisyon niya, mas marami na nga siyang responsibilidad. Kailangan niya mag-monitor ng iba pang empleyado, siguraduhin na maayos ang takbo ng mga operasyon at makipag-ugnayan sa mga kliyente. Noong una ay hindi madali. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay hindi siya sapat para sa posisyong ibinigay sa kanya. Isang araw, tinawag siya ng kanyang supervisor na si Mr. Santos. "Jomar, napansin ko lang, mukhang nahihirapan ka sa workload mo, ha?" Nagkakamot ng ulo si Jomar habang nakangiti. "Medyo po, sir. Hindi po ako sanay eh. Pero sinusubukan ko pong kayanin." Tumango si Mr. Santos. "Mahalaga ang pagsisikap. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Matuto kang magtiwala sa team mo." Napaisip si Jomar sa sinabi nito. Dati, sa pagiging car wash boy niya, nasanay na nga siyang umasa lamang sa sarili. Pero ngayong nasa opisina na siya, isang lugar kung saan ang teamwork ay mahalaga,
Habang abala si Jomar sa trabaho, napansin niyang may ilan sa mga tauhan ang tila hindi masaya sa kanyang mabilis na pag-angat. Isa na nga dito si Arnold, isang veteranong empleyado na matagal na rin nasa kumpanya pero hindi pa nga rin napopromote. Isang tanghali, lumapit si Arnold kay Jomar. "Mukhang napakswerte mo ha." Wika nito na may halong panunukso. Nagtaas ng kilay si Jomar. "Swerte? Sa tingin mo, swerte lang ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon?" Umiling si Arnold. "Isipin mo kasi pare, ilang buwan ka pa lang dito, pero junior supervisor ka na agad. Samantalang kaming matagal na dito, hindi mo lang napapansin. Walang promotion." Napabuntong hininga si Jomar. "Arnold, alam kong hindi madali ang sitwasyon mo, pero hindi ko ito nakuha ng walang pagsisikap. Hindi ako nagreklamo. Sinunod ko ang lahat ng utos at nag-aral ako mabuti." Napahalakhak ang kasamahan niyang si Arnold. "Okay, sige. Tingnan na lang din natin kung hanggang saan ang mararating mo." Alam ni Jomar na hindi niya kailangang patulan ang inggit ng iba. Sa halip, mas pinagsikapan pa nga niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng kanyang busy schedule, hindi pa nga rin napuputol ang pagkakaibigan nila Jomar at Mira. Sa katunayan, mas lalo pa nga rin silang naging malapit. Madalas silang sabay na kumain sa lunch break at minsan ay lumalabas pa pagkatapos ng trabaho. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa opisina, inibitahan siya ni Mira na kumain sa isang mamahaling restaurant. Habang nasa pagkainan, hindi maiwasang magtanong ni Jomar, "Mira, bakit mo ba ako tinutulungan ng ganito?" Ngumiti naman si Mira. "Kasi Jomar, nakita ko rin talaga kung gaano ka kasipag. At higit sa lahat, alam kong mabuti kang tao. Hindi talaga lahat kayang gawin ang ginawa mo. Ang magsauli ng napakaraming pera kahit nagipit ka." Napayuko si Jomar. Naalala niya ang araw na yun sa car wash. "Hindi ko naman kasi kayang mabuhay na mayroong tinatagong kasalanan. Gusto ko makuha ang tagumpay sa tamang paraan." Hinawakan ni Mira ang kamay ni Jomar. "At dahil dyan Jomar, natutuwa akong makita na unti-unti kang umaangat. Proud ako sa'yo. Tandaan mo." Nag-init ang mukha ni Jomar sa sinabi ni Mira. Para bang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa totoo lamang din kasi, ay mayroon siyang nararamdamang espesyal para kay Mira. Pero hindi nga rin niya alam kung gusto rin ba siya nito. Pero ang mahalaga, nandyan ito para suportahan siya. Dahil sa bagong posisyon at mas mataas na sweldo ni Jomar, unti-unti na nga rin niyang napapaganda ang buhay ng kanyang pamilya. Nagulat ang kanyang nanay isang araw noong umuwi siya na may dalang isang malaking supot ng groceries. "Anak, ang dami naman ito." Bulalas ng kanyang nanay. "Nay, ngayon lang po tayo makakabili ng ganito. Gusto ko pong maranasan niyo ni tatay ang ginhawa." Napaluha naman ang kanyang nanay sa sobrang tuwa. "Salamat anak. Hindi ko talaga akalain na darating ang araw na ganito." "Nagsisimula pa lamang po ako, Nay." Sagot ni Jomar. "Balang araw, ipapagawa ko rin po ang bahay natin." Hindi nagtagal, mas lalo pa nga rin tumaas ang posisyon ni Jomar sa kumpanya. Dahil sa kanyang dedikasyon, pagiging masipag at matalinong desisyon, unti-unti siyang napansin ng mga mas matataas na opisyal ng kumpanya. Isang araw, tinawag siyang muli ng ama ni Mira sa opisina nito. "Jomar, sa loob ng maikling panahon, napabili mo ako." Wika ni Mr. Reyes. "Maraming salamat po sir. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko." Sagot ni Jomar.
Hindi maitago ang kanyang tuwa. Dahil diyan, Jomar, nais kitang i-promote bilang isang ganap na manager. Nabigla talaga si Jomar sa kanyang narinig. Ma Manager? Sir? Tumango si Mr. Reyes. Oo, at hindi lang basta manager. Bibigyan kita ng shares ng kumpanya. Asset ka ng kumpanya. Kaya hindi ako papayag na mawala ka dito. Ibig sabihin, maging isa ka na rin sa mga may-ari nito. Halos hindi makapaniwala si Jomar sa kanyang narinig. Ang dating car wash boy, ngayon ay isa ng opisyal na bahagi ng isang malaking negosyo. Habang nakatingin siya sa malaking opisina, biglang pumasok sa isip niya ang dati niyang sarili. Ang binatang pinagtatawanan noon, ang iniunang nobyang si Karen dahil may hirap lamang siya. Napangiti siya ngayon. Ngayon, ibang Jomar na ang haharap sa mundo. Sambit niya sa kanyang sarili. At sa araw na yun, alam niyang matutupad na rin ang kanyang mga pangarap. Hindi lamang para sa kanya, kung hindi para sa kanyang pamilya. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap at pagsasakripisyo, si Jomar ay isa na nga ngayong ganap na mayaman at respetadong negosyante. May sarili na nga siyang mamahaling sasakyan, malawak na bahay, at higit sa lahat, napanatili rin niya ang kanyang pagpapakumbaba. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang natamo, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso ang nais niyang ayusin. Ang kanyang nakaraan. Gusto kong bumalik sa dati naming lugar, sabi ni Jomar kay Mira, isang gabi habang sila ay nagkakape sa veranda ng kanilang bagong bahay. Bakit, Jomar? Tanong ni Mira. Bahagi ang nagkaalalang tingin sa kanya. Gusto kong makita ang kalagayan ng pamilya ko doon. Gusto kong ipakita sa kanila na nagtagumpay na ako. Hindi lang para ipagyabang, kung hindi para ipakita na kahit mahirap ka, may pag-asa ka pa rin. Ngumiti si Mira at hinawakan ng kanyang kamay. Alam mo, Jomar, isa talaga yan sa pinakagusto ko sa'yo. Hindi ka kailanman nakalimot sa iyong pinagmulan. Kinabukasan, sumakay si Jomar sa kanyang bagong kotse at bumiyahe patungo sa kanilang dating barong-barong. Habang papalapit siya, hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng kanyang pinagdaanan noon. Ang mga araw na kumakalam ang kanyang sikmura. Ang mga gabing naririnig niyang umiiyak ang kanyang nanay dahil walang pagkain. At ang mga pangungutya ng kanilang mga kamag-anak. Pagkarating nga niya sa kanilang dating lugar, agad niyang nakita ang kanilang lumang bahay. Sira-sira pa rin. Tila hindi nagbago. Humarada siya sa tapat nito at bumaba mula sa kanyang kotse. Pagkalabas ng kanyang nanay mula sa bahay, nanlaki nga talaga ang mga mata nito noong makita siya. Jomar? Anak, ikaw ba yan? Ngumiti si Jomar at niyakap ang kanyang nanay. Nay, nandito na po ako. Lumapit naman ang kanyang tatay. Hindi makapaniwala sa nakikitang anyo ng kanilang anak. Anak, ang laki na ng pinagbago mo. Ang suot mo. Ang sasakyan mo. Ano ba nangyari sa'yo? Nagtagumpay na po ako, tay. Unti-unti ko na po natutupad ang mga pangarap natin. Napaluha ang kanyang nanay sa labis na tuwa. Anak, sobrang ipinagmamalaki ka namin. Naglabasan ang ilang kapitbahay. Ang iba ay namangha. Ang iba naman ay tila hindi makapaniwala. Habang nakatayo si Jomar sa harapan ng bahay ng kanyang pamilya, dumating ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Ang mismong mga tao na dati ay minamaliit sila. Isa sa mga ito ay ang kanyang tiya Josie, na dati ay madalas samakin ang kanyang pamilya. Jomar, ikaw nga ba yan? Tanong ng kanyang tiya.
Tila hindi makapaniwala. Opo tiya, sagot ni Jomar. Walang bahid ng yabang sa kanyang boses. Hindi ko inaasahan na ganyan na pala ang narating mo. Sabi pa ng isa niyang tiyuhin. Pasensya ka na sa mga nagawa namin noon. Alam mo naman, bata pa tayo noon. At hindi rin namin alam ang sinasabi namin. Napatingin si Jomar sa kanila. Kung noon ay galit ang kanyang nararamdaman sa ganitong sitwasyon, ngayon, itila na palitan na nga ito ng awa. Wala na po yun, mga tiyo at tiya. Ang mahalaga, natutunan natin ang ating leksyon sa buhay. Nagtatinginan ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Alam nilang si Jomar ang may karapatan na magmatigas sa kanila. Pero sa halip, mas pinili nga nitong patawarin sila. Habang nakikipag-usap si Jomar sa kanyang mga magulang at mga dating kakilala, mayroong isang pamilyar na muka ang unti-unting lumapit sa kanya. Isang babaeng halatang nagdadalawang isip kung lalapitan nga ba siya o hindi. Si Karen, ang kanyang dating nobya na iniwan siya dahil sa kanyang kahirapan. Mahahalata sa mukha nito ang labis na pagsisisi at ang pagkamangha sa kanyang nakikita. Jomar? Mahinang sabi ni Karen. Napatingin si Jomar sa kanya. Hindi na nga katulad noon ang itsura ni Karen. Halata ang pangungulubot sa kanyang balat. Tila matamlay at ang kanyang pananamit ay hindi kasing gara ng dati. Karen? Simpleng tugon ni Jomar. Sandaling natahimik ang dalawa bago muling nagsalita si Karen. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ako makapaniwala. Tumango si Jomar. Marami talaga nangyari, Karen. Matagal na panahon na rin yun. Napatungo si Karen. Tila gustong sabihin ang nasa kanyang puso. Jomar, gusto ko sanang humingi ng tawad. Alam ko malaking kasalanan ang ginawa ko sa iyo noon. Akala ko mas magiging masaya ako kung pipiliin ko ang lalaking mayaman. Napangiti naman si Jomar, hindi dahil sa tuwa, kundi sa realisasyon. At ano na ang nangyari sa iyo ngayon? Tanong niya. Mabilis na kumurap si Karen. Parang hindi sigurado kung sasagutin ang tanong na ito. Pero sa huli, napabuntong hininga siya. Iniwan din niya ako, Jomar. Matapos akong pagsawaan. Itinapon lang niya ako na parang walang halaga. Tila isang mabigat na bato ang bumagsak sa puso ni Karen. Alam niyang wala siyang karapatang humiling ng kahit ano kay Jomar. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Jomar, may pag-asa pa ba ako? Maaari pa ba nating ibalik ang dati? Tumitig si Jomar sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, parang bumalik ang lahat ng sakit na kanyang pinagdadaanan noon. Pero ngayon, wala na nga siyang nararamdamang galit. Karen, sana noon pa lang, naisip mo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman. Hindi kita kinamumuhian. Pero tapos na ang kabanata natin. Matagal na kitang kinalimutan. Sagot ni Jomar. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Karen. Alam niya ngayon, hindi na nga siya babalikan pa ni Jomar. Samantala, mula sa malayo, nakita ni Mira ang kanilang pag-uusap. Noong lumapit ito, agad nang umiti si Jomar at hinawakan ang kamay nito. Mira, gusto kong ipakilala sa iyo si Karen, ang aking nakaraan. Napayuko si Karen. Hindi makatingin ng diretsyo kay Mira.
At Mira, patuloy ni Jomar, ikaw naman ang aking kasalukuyan at ang aking kinabukasan. Muling nangilid ang luha sa mata ni Karen. Hindi na nga niya magawang makapagsalita. Sa uli, tumalikod na nga lamang siya at dahan-dahang lumayo. Dala ang bigat ng kanyang pagsisi. Habang pinagmamasdan nga ito ni Jomar, napaisip siya. Kung dati ay siya nga ang iniwan at nasaktan, ngayon, siya naman ang iniwan ng nakaraan para yakapin ang kanyang mas maliwanag na kinabukasan. Matapos ang emosyonal na pagbabalik ni Jomar sa dati nilang lugar, tila mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan na tulungan ng kanyang pamilya at ipakita sa kanila ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay para sa kanila. Sa kabila ng paghingi ng tawad ng kanyang mga kamag-anak at muling pagdadagpo nila Karen, isang bagay ang napagtanto niya. Hindi na nga siya nakagapos sa kanyang nakaraan. Sa araw na yun, habang pauwi siya kasama si Mira, hindi maiwasan ni Jomar ang mapangiti. Kanina ka pa nakangiti, Jomar, ha? Ano bang iniisip mo? Tanong ni Mira habang nagmamaneho sila pabalik sa lungsod. Ang dami ko lang kasing napagtanto, sagot ni Jomar. Parang kailan lang. Isa lang akong karawash boy na nangangarap. Ngayon, nasa posisyon na ako kung saan kaya ko nang tumulong sa pamilya ko. Pero ang pinakamahalaga, napagtanto ko na rin kung sino ang mga tunay na tao sa buhay ko. Hinawakan ni Mira ang kanyang kamay. Alam mo, Jomar, hindi mo lamang basta tinupad ang pangarap mo. Isa kang inspirasyon. Ang dami mong ipinakita na hindi lamang pera ang mahalaga, kung hindi ang sipag, katapatan, at ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Ngumiti si Jomar at hinigpitan ang hawak kay Mira. At ikaw, Mira, isa ka talaga sa dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta. Maraming salamat sa lahat. Walang anuman, Jomar. Ang mahalaga, pagsama tayo. Mahal na mahal kita, Jomar. Sagot ni Mira. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik si Jomar sa kanilang lumang bahay. Pero sa pagkakataong ito, may dala na nga siyang isang magandang balita para sa kanyang mga magulang. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niya ang kanyang nanay na nagluluto ng simpleng hapunan. Lumapit siya dito at niyakap ito mula sa likuran. Nay, may sorpresa po ako para sa inyo, sabi niya. Napatingin naman sa kanya ang kanyang nanay. Ano yun, anak? Nay, tay, gusto ko na po kayong ilipat sa isang bagong bahay. Ayoko na pong makita na nahihirapan pa kayo dito. Nagkatingi na naman ang kanyang mga magulang. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Jomar. Anak, napakalaking bagay niyan. Hindi mo kailangan gawin to para sa amin, sampit ng kanyang ama. Tay, kaya nga po ako nagsumikap para din po dito. Para hindi na po kayo maghirap. Para hindi na po kayo matulog sa isang tagpi-dagping bahay na madaling pasukin ng ulan. Gusto kong maibigay sa inyo ang buhay na hindi ko naranasan noon. Naluha ang kanyang nanay at niyakap siya ng mahigpit. Anak, hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo. Ang mahalaga lang po sa akin ay makita kayong masaya at hindi na nahihirapan pa, sagot ni Jomar. Makaraan ng ilang linggo, dumating na nga ang araw ng paglipat ng kanyang mga magulang sa bagong bahay na ipinagawa niya para sa kanila. Isang maganda at maaliwalas na bahay sa isang tahimik na lugar ang naghihintay sa kanila.
Sa araw ng paglilipat, nag-imbita si Jomar ng ilan sa kanilang mga kakilala, pati na nga rin ang ilang dating kamag-anak na humingi ng tawad sa kanya. Habang nakatayo siya sa harapan ng bagong bahay ng kanyang pamilya, tinapik siya ng kanyang ama sa balikat. "Napakalaking pagbabago nito, anak," sabi ng kanyang ama, halatang hindi pa rin makapaniwala. "Simula pa lamang po ito, tay," sagot naman ni Jomar. "Marami pa tayong aabutin." Sa gilid, lumapit naman sa kanya ang kanyang tiya at ilan pa nga nilang kamag-anak. "Jomar, gusto lang naming sabihin na talagang umahanga kami sa'yo," sabi ng kanyang tiya. "Hindi namin nakalain, ikaw pa ang mag-aangat sa pamilya mo." Tumango naman si Jomar. "Ang nakaraan po, hindi na natin mababago pa. Pero ang kinabukasan, nasa kamay pa natin. Ang mahalaga, natutunan po natin ang ating mga leksyon." "Salamat, Jomar, ha," sabi naman ng kanyang tiyuhin. "Sana mapatawad mo kami." "Wala na po kayong dapat ipag-alala," sagot ni Jomar. "Matagal ko na po kayong napatawad." Mula sa malayo, nakita niyang nakatayo si Karen. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Hindi siya lumapit, pero malinaw ang lungkot sa kanyang mga mata. Napatingin si Jomar kay Mira, na bahagyang umiti sa kanya. Alam niya na wala na siyang babalikan sa nakaraan. Ang kinabukasan niya ay nasa harapan niya. Ang pamilya niya, ang bagong buhay niya at si Mira, nakasama nga niya sa lahat ng pagsubok. Habang bumababa ang araw, tumingin si Jomar sa langit. "Salamat," bulong niya sa hangin. Alam niyang ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Pero ngayon, sigurado na nga siyang wala ng imposible para sa kanya. Lumipas pa nga ang ilang buwan mula noong lumipat ang pamilya ni Jomar sa bago nilang bahay. Unti-unti na nga rin nagbago ang kanilang buhay. Wala ng gutom, wala ng takot na mawalan ng tirahan, at higit sa lahat, wala nang pang-alipusta ng kanilang mga kamag-anak. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling mapagkumbaba si Jomar. Hindi niya kailanman nakalimutan ang pinagdaanan niya bago niya narating ang tagumpay. Sa araw na yun, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang bagong bahay, nilalaro niya sa kanyang kamay ang susi ng kanyang kotse. Sa isipin niya, bumabalik ang lahat ng kanyang mga pinagdadaanan noon. Ang paghihirap, ang pagiging car wash boy, ang sakit ng pagtataksil ni Karen, at ang hindi inaasahang pagkakataon na nagbigay daan sa pagbabago ng kanyang buhay. Biglang lumapit sa kanya ang kanyang nanay at umupo sa kanyang tabi. "Anak, ang lalim ng iniisip mo, ha?" sabi ng kanyang nanay. Ngumiti naman si Jomar at tumingin sa kanyang nanay. "Wala lang, Nay. Iniisip ko lang din kung gaano kabilis nagbago ang buhay natin." Hinaplos ng kanyang nanay ang kanyang kamay. "Anak, hindi lang basta nagbago ang buhay natin. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ikaw ang naghirap, nagsumikap at hindi sumuko. At anak, hindi lang ako proud sa'yo, pati na ang papa mo, pati na si Mira." Napatingin si Jomar kay Mira, na kasalukuyang nag-aayos ng halaman sa kanilang hardin. Napangiti siya. "Nay, kung hindi rin dahil kay Mira, hindi ko rin siguro mararating to. Pero anak, kahit hindi dumating si Mira, alam kong kaya mong abutin ang pangarap mo. Oo, tinulungan ka niya. Pero ang determinasyon mo ang tunay na dahilan ng tagumpay mo." Isang hapon, habang naglalakad si Jomar sa isang park malapit sa kanilang opisina,
may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Jomar? Paglingon niya, nakita niya si Karen. Mas pumayat nga ito. Halatang nahihirapan sa buhay. Ang dating kinang sa kanyang mga mata, pinapalitan na talaga ng lungkot. O Karen? Lumapit ito sa kanya. Tila nag-aalangan kung paano magsisimula ng usapan. Kamusta ka na? Tanong ni Karen. Mabuti naman. Simpleng sagot ni Jomar. Tumango si Karen at saglit na natahimik. Jomar, alam kong wala na akong karapatan na humingi ng tawad. Alam kong mali ang ginawa ko sa iyo noon. At alam kong siguro, huli na ang lahat para sa amin. Huminga ng malalim si Jomar. Wala na nga siyang galit dito. Sa katunayan, matagal na nga rin niya itong napatawad. Karen, matagal ko na rin tinanggap ang nangyari. Kung ano man ang naging desisyon ko noon, tapos na yun. Wala na akong galit sa'yo. Naluha si Karen. Salamat, Jomar. Salamat sa lahat. Sana mas maging masaya ka. Ngumiti si Jomar. Karen, ang kaligayahan ay hindi nasusukot sa yaman o sa kung anong meron ka. Tumango naman si Karen. Pilit na ngumiti. Sana balang araw makahanap din ako ng taong tunay na magmamahal sa akin. Tulad ng pagmamahal ni Mira sa'yo. Makikita mo rin yun. Sagot ni Jomar. Pero ang una mong kailangan gawin ay matutong mahalin ang sarili mo. Isang huling tingin ang ibinigay ni Karen kay Jomar bago nga ito lumakad palayo. Sa kanyang puso, alam niyang wala na nga siyang babalikan. Hindi na nga siya ang dating Jomar na umaasang mamahalin ang isang babae na hindi marunong makontento. Dumaan pa nga ang mga araw at naging mas maayos pa nga ang buhay ni Jomar. Sa tulong ni Mira, lumago ang kanyang karera sa kumpanya. Hindi lamang siya naging matagumpay sa negosyo, kundi sa pagiging mabuting anak at kasintahan. Ngayon, hindi na nga siya isang simpleng car wash boy. Siya na ang lalaki na minsang nangarap. At ngayon, isa ng ganap na matagumpay at masayang tao. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jomar. Sa kwentong ito ay pinapaalam, kahit gaano pa kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin para sa mga taong handang magsumikap at manatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo. Hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. At ang tunay na yaman ay hindi lamang tungkol sa pera o mga material na bagay, kundi sa mga tao na tunay na tapat sa iyo at mamahalin ka anuman ang mangyari. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.